Sinabi ng isa sa pinakamalaking tagagawa ng kotse sa mundo na mayroon itong mga solid-state na baterya na plano nitong ilagay sa mga electric car nito sa lalong madaling panahon sa katunayan. Hanggang kamakailan lamang ang ideya na ang mga dekuryenteng sasakyan ay bubuo ng malaking bahagi. Nararamdaman mo na ba na limitado ang saklaw ng iyong dekuryenteng sasakyan? Ang merkado ng dekuryenteng sasakyan ay mabilis na lumalaki at ang mga kakompetensya tulad ng Tesla at mga higanting baterya ng China ay nagtutulak din sa mga hangganan. Ang Toyota ay nakahanda na muling baguhin ang industriya ng automotive. Sa buong mundo, ang merkado ng baterya ng dekuryenteng sasakyan ay inaasahang aabot sa $135 billion sa taong 2027 na may tambalang taunang rate ng paglago na 25%. Ang magumagawa ng baterya at kotse ng China ay nagkaisa bilang bahagi ng isang hakbang na pinangungunahan ng gobyerno upang i-commercial ang lahat ng solid-state na baterya na humahamon sa Japan at sa kanluran. Maraming malalaking tagagawa ng kotse ang direktang namumuhunan o sa pamamagitan ng iba pang kumpanya sa mga solid-state na baterya. Isipin ang isang dekuryenteng sasakyan na nagcha-charge sa loob lamang ng 10 minuto at magdadala sa iyo ng higit sa 600 milya. Parang imposible. Tama? Bueno, ginulat lang ng Toyota ang industriya sa isang anunsyo na nagbabago ng laro na maaring gumawa ng mga traditional na baterya na hindi na ginagamit. Ito ba ang kinabukasan ng mga EV? Toyota. Kapag narinig mo ang pangalang Toyota, malamang na iniisip mo ang pagiging maasahan, kahusayan, at marahil kahit isang pamilyar na Corolla. Alam kong gagawin ko. Ang Japanese automaker na naka-headquarter sa Aichi ay tumaya ng malaki sa mga solid-state na baterya na inaasahang hihigit sa pagganap ng mga traditional na lithium-ion na baterya sa saklaw, bilis ng pag-charge, at kaligtasan. Ang bagong na-unveiled na teknolohiya ng baterya ng Toyota ay hindi lamang isang maliit na pag-upgrade. Ito ay isang kompletong game changer para sa kung paano natin nakikita ang mga dekuryenteng sasakyan. Ang Toyota ay gumawa ng mga makabuluhang hakbang sa makabagong teknolohiyang ito na nagtatakda ng yugto para sa isang bagong panahon sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang Toyota ay iniulat sa pamamagitan ng maraming media outlet. Inaasahang sisimulan nito ang paglalakbay sa pangingibabaw sa merkado at pagganahin ang hinaharap ng mga baterya. Sa ngayon, karamihan sa mga dekuryenteng sasakyan ay nangunguna sa mga saklaw na 250 hanggang 300 milya bawat singil, ngunit sinasabi ng Toyota na lalampas sa 6 to 20 milya ang saklaw sa isang singil. Sa tingin mo ba ito ay magagawa? Nangangako ang inobasyong ito na babaguhin ang tanawin ng mga dekuryenteng sasakyan at kung paano tayo nag-iimbak at gumagamit ng enerhiya sa pandaigdigang saklaw. Ang Toyota ay hindi lamang ang tumitingin sa pambihirang teknolohiyang ito, bagaman. Ang mga itinatag na manlalaro tulad ng Tesla at kontemporaryong Amperex Technology Company Limited, CATL, ay gumagawa ng mga madiskarteng pamumuhunan na naglalayong dominahin ang merkado gamit ang solid-state na teknolohiya. Walang sino man ang makakalimutan ang pag-aalinlangan na kinaharap ng Prius noong inilunsad ito. Ang mga tao ay nagtanong kung ang mga hybrid na kotse ay gagana sa totoong mundo. Spoiler alert, ginawa nila. Ang Prius ay nagbebenta ng milyon-milyong units sa buong mundo at naging hindi opisyal na mascot para sa napapanatiling pagmamaneho. Ang pagbuo ng mga solid-state na baterya ay isang testamento sa kapangyarihan ng katalinuhan ng tao at ang kahalagahan ng pamumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad. Mamarkahan nito ang isang bagong panahon sa teknolohiya ng baterya. Upang mabigyan ka ng ilang konteksto, ang karamihan sa mga kasalukuyang dekuryenteng sasakyan ay nangangailangan ng kahit saan mula 30 minuto hanggang ilang oras upang mag-charge, kahit na sa pinakamahusay na mga istasyon ng pag-charge. Layunin ng lahat ng solid-state na baterya na alisin ang oras ng paghihintay na iyon, perpekto para sa sinumang pagod sa pag-upo sa mga charging station. Ang paglalakbay ng Toyota na baguhin ang mga dekuryenteng sasakyan sa lahat ng solid-state na baterya ay parang hindi ka panipaniwala. Sumisid tayo sa agham ng lahat ng solid-state na baterya at kung bakit nagdudulot ang mga ito ng labis na pananabik. Kaya, ano ang malaking bagay tungkol sa anunsyo na ito? Bakit ang industriya ay umuugong sa pag-asa? Malapit nang baguhin ng mga solid-state na baterya ang lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa mga EV. Isipin na nagcha-charge ang iyong sasakyan sa loob ng ilang minuto sa halip ng mga oras gamit ang baterya na mas tumatagal, mas ligtas, at gumaganap ng mas mahusay kaysa sa anumang nakita namin dati. Curious pa ba? Suriin natin kung bakit ang bagong pambihirang tagumpay na ito ay buzz ng lahat sa industriya. Ano ang special sa mga solid-state na baterya? Sa lalong madaling panahon,
mauunawaan mo kung bakit napakaraming kaguluhan tungkol sa mga bagong Toyota na baterya, na ito na nakatakdang baguhin ang industriya ng EV sa karera para sa supremacy ng baterya. Sa larangan ng mga dikuryenteng sasakyan, ang mga limitation ng traditional na mga baterya ng lithium-ion ay napakalaki, na nagdudulot ng mga makabuluhang hamon sa mga tuntunin ng density ng enerhiya, oras ng pag-charge, at pangkalahatang pagganap. Ang may issue sa mga sasakyang lithium-ion, ang mga bateryang lithium-ion ay gumaganap ng napakahalagang papel sa pagpapagana ng rebolusyong dekuryenteng sasakyan. Gayunpaman, meron silang sariling hanay ng mga hamon. Ang kasalukuyang hamon sa mga traditional na baterya ay ang cycle longevity. Ang dami ng beses na maaring ma-charge at ma-discharge ang isang baterya bago magsimulang bumaba ang performance nito. Ang traditional na lithium-ion na baterya ay may cycle life na humigit kumulang 1,000 cycle na dililimitahan ang kanilang pangmatagalang pagganap. Ang bateryang ito ay umaasa sa isang likido o malagel na electrolyte upang ilipat ang mga naka-charge na particles sa pagitan ng mga electrodes na, bagamat epektibo para sa pag-charge ng mga EV, ay nagpapakilala ng mga seryosong alalahanin, lalo na sa mga tuntunin ng kaligtasan at mahabang buhay. Ang isa sa mga pinakamalaking problema sa mga likidong electrolyte ay ang kanilang pagkasunog, isang tampok na hindi mo gustong iugnay sa isang baterya. Ang lahat ng solid-state na baterya ay nagpapakilala ng kumplitong paradigm shift na nag-aalok ng mas malaking density ng enerhiya, mas mabilis na oras ng pag-charge, at pinahusay na mga feature sa kaligtasan. Gayunpaman, ang pangunahing istruktura ay nanatiling pareho mula noong naimbento ang unang baterya noong 1799. Ang mga traditional na baterya ay binubuo ng anode, negativong terminal, cathode, positibong terminal, at electrolyte na karaniwang nasa likido o gel na anyo na nagpapahintulot sa mga ion na lumipat sa pagitan ng dalawang terminal. Ang mga solid-state na baterya ay humiwalay sa traditional na modelong ito sa pamamagitan ng paggamit ng solid electrolyte sa halip na isang likido. Kung ang isang lithium-ion na baterya ay nalantad sa tubig, o kahit nababad, ang likidong electrolyte na binubuo ng mga lithium salt at mga organikong solvent ay maaring maging lubhang mapanganib. Kapag ang mga materials na ito ay nakipag-ugnayan sa oxygen, maaari silang mag-apoy na magdulot ng malaking panganib sa sunog. Ayon kay Vikram Gulati, ang pinuno ng Toyota Kirloskar Motor, ang mga batteryang ito ay magbibigay daan sa mga EV na ma-charge sa loob lamang ng 10 minuto at pag-aalok ng kamanghamanghang hanay na 1,200 km o humigit kumulang 750 milya. Nakatakdang baguhin ng mga bateryang ito ang industriya ng EV sa mga pagsulong. Ang mga bateryang ito ay maaring makabuluhang tumaas ang density ng enerhiya. Halimbawa, ang anode ng silicon ay maaring mag-imbak ng hanggang sa 10 beses na mas maraming lakas kaysa sa graphite na maaring potential na tumaas ng husto ang mga density ng enerhiya. Ang tunay na dahilan ng kanilang maingat na diskarte ay nagiging malinaw na ngayon. Ang Toyota ay hindi lamang naghahanap upang magdagdag ng isa pang dekuryenteng sasakyan sa merkado. Nilalayon nilang ipakilala ang isang pagbabago sa laro. Sa pinagsamang mga benepisyo ng pinalawak na saklaw, pinababang timbang, mas mabilis na pag-charge, at pinahusay na kaligtasan, ang mga solid-state na baterya ay humuhubog upang maging hinaharap ng electric mobility na nag-aalok ng mga solution sa mga limitation na kinakaharap ng kasalukuyang teknolohiya ng lithium-ion. Ang bagong teknolohiya ng baterya na ito ay hindi lamang isang incremental improvement. Ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang sa pag-iimbak at kahusayan ng enerhiya. Hindi tulad ng mga karaniwang lithium-ion na baterya na gumagamit ng likidong electrolyte, ang mga bateryang ito ay gumagamit ng solid electrolyte. Ang pangunahing pagkakaiba na ito ay nagdudulot ng isang kaskad ng mga pakinabang. Ang nakakaintriga sa teknolohiyang ito ay ang makabagong disenyo nito. Pinagsasama ng T ang isang solidong electrolyte sa isang bahagi ng isang ceramic separator na may isang likidong electrolyte sa kabilang panig. Ang natatanging istruktura ay nakakatulong na maiwasan ang isa sa mga pinakamalaking problema sa mga solid-state na baterya, mga dendrite. Ang dendrite ay malilit at matinik na istruktura na maaring mabuo sa loob ng mga baterya at maging sanhi ng mga short circuit na ginagawa itong hindi ligtas. Sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbuo ng dendrite, hindi lamang pinatataas ng teknolohiyang ito ang kaligtasan ngunit pinapalakas din nito ang performance na posibleng mapalawak ang driving range ng isang EV. Ang karamihan ng mga kasalukuyang baterya, lalo na ang mga ginagamit sa mga dikuryenteng sasakyan, ay nakadepende sa mga likidong electrolyte. Ang likidong ito ay nagsisilbing isang conduit na nagbibigay daan sa mga nakacharge na particle o mga ion para sa mga natutuwa sa aspeto ng agham,
na maglakbay sa pagitan ng positibo at negatibong mga terminal ng baterya. Ang lithium-ion na ito ay gumagawa ng kuryente na nagpapagana sa iyong mga device. Bagamat naging mabisa ang pamamaraang ito, mayroon pa rin itong mga bahid. Ang mga likidong electrolyte ay may mga kapansin-pansing issue. Mari silang maging pabago-bago at nasusunog na nagdudulot ng mga panganib ng sobrang init at, sa totoo lang, mga potential na sunog. Maring narinig mo na ang mga kwento tungkol sa mga laptop, telepono, o kahit na mga EV na nasusunog. Kadalasan ay dahil sa mga likidong electrolyte na ito. Bukod pa rito, nililimitahan nila ang dami ng enerhiya na maaring hawakan ng baterya at ang bilis kung saan ito makakapag-charge. Ito ang dahilan kung bakit madalas mong makita ang iyong sarili na naghihintay nang mas matagal kaysa sa gusto mong ma-charge ang iyong mga device o sasakyan. Isipin na palitan ng pabago-bago, nasusunog na likido ng solidong substansya. Maligayang pagdating sa mundo ng mga all-solid-state na baterya. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin tungkol sa hindi kapani-paniwalang baterya na ito sa section ng komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Ito ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay isang kwento ng determination, pakikipagtulungan, at hindi natitinag na pangako. Suriin ang mayamang kasaysayan ng paghahanap ng Toyota para sa mga napapanatiling solusyon na sumasaklaw sa loob ng isang dekada ng walang kapagurang pananaliksik at pag-unlad. Ang solidong teknolohiya ng baterya ng Toyota ay hindi lamang isang game changer para sa industriya ng automotive. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansing benepisyo ay ang makabuluhang pagbawas sa mga panganib tulad ng pagtagas at sobrang pag-init na karaniwang mga issue sa mga likidong electrolyte. Ang solid na material ay nagbibigay ng mas higit na katatagan, nagpapabagal sa proseso ng pagkasira at nagbibigay daan sa paglikha ng mga baterya na makakapag-charge ng mga ito ng mas matagal. Nag-aalok ng kahangahangang hanay na 932 milya, halos 3 beses ang hanay ng karamihan sa mga dekuryenteng sasakyan sa merkado ngayon. Sa original, nilalayon ng Toyota na isama ang susunod na generasyong teknolohiyang ito, pangunahin sa mga hybrid na dekuryenteng sasakyan bago ito i-transition sa mga bateryang dekuryenteng sasakyan. Gayunpaman, ang diskarte ng kumpanya ay umunlad na may mas matalas na pagtuon sa paggamit ng solid-state na teknolohiya ng baterya sa unahan ng mga dekuryenteng sasakyan. Ito ay mas malaki kaysa sa mga kotse. Ito ay tungkol sa muling pag-iisip kung paano tayo nag-iimbak at gumagamit ng enerhiya sa isang pandaigdigang saklaw. At iyon ay isang revolution na nagkakahalaga ng pagkasabik. Kung malalampasan ng mga kumpanya ang ilang pangunahing hamon sa pagmamanupaktura, ang makabagong bateryang ito ay maaring palakihin sa kalaunan para magamit sa mas malalaking device tulad ng mga smartphone at mas makapangyarihang teknolohiya. Sa katunayan, ang 2024 ay nakakita na ng malalaking tagumpay. Noong Enero, ang mga mananaliksik ng Harvard ay naglabas ng bagong solid-state na baterya na may silicon-based anode na maaring mag-charge sa loob lamang ng 10 minuto. Sa isa pang kamakailang pag-unlad, ipinakilala ng mga mananaliksik ng Denmark ang isang lithium-free solid-state na baterya na ginawa mula sa mga karaniwang mineral na matatagpuan sa mga bato. Gaya ng sinabi ni Mohamed Kosalam, isang mananaliksik mula sa Technical na Universidad ng Denmark, ipinakita namin na posible na makahanap ng isang aid-state na electrolyte na material na mura, mahusay, eco-friendly, at nasusukat, at ito ay higit pa sa mga alternatibong batay sa lithium. Ang Toyota ay medyo matatag sa pagtataya nito, na hinuhulaan na ang una nitong mass-produced na solid-state na mga baterya ay lalabas sa huling kalahati ng 2020s na nagpapahiwatig ng isang pangmatagalang pangako sa pagsasakatuparan ng teknolohiyang ito. Ngunit may malaking hadlang na dapat lampasan bago mangyari iyon. Habang lumalaki ang laki ng baterya, nagiging mas mahirap ang pagpapanatili ng pare-parehong high-density na istruktura na humahantong sa mga potential na depekto tulad ng mga bitak at distortion. Kinilala ni Hiroshi Sato mula sa TDK ang isyong ito at sinabing, ang aming focus ay ang bumuo muna ng karanasan at kadalubhasaan gamit ang mas maliliit na baterya. Mula doon, nilalayon naming tuklasin ang posibilidad ng pag-scale hanggang sa mas malalaking application. Habang ang karamihan sa mga dekuryenteng sasakyan ay nahihirapan pa rin sa mahabang oras ng pag-charge, ang Toyota ay gumagawa ng isang matapang na hakbang patungo sa isang pagbabago sa hinaharap na may mga solid-state na baterya. Ngunit malalampasan ba nila ang mga hamon sa pagpapalaki ng production at isabuhay ang pagbabagong ito? Singalan, noong 2014, inilunsad ng kumpanya ang Mirai, isang hydrogen-powered na kotse na naglalabas lamang ng singaw ng tubig. Bagamat ang hydrogen ay hindi pa umaalis tulad ng mga dekuryenteng sasakyan, ipinakita ng Mirai ang pagpayag ng Toyota na tumaya ng malaki sa mga teknolohiyang maaaring muling tukuyin ang hinaharap. Ang mga bateryang lead-state, habang lubos na nangangako para sa kanilang kaligtasan at kahusayan.
ay kasalukuyang mahal sa paggawa dahil sa pagiging komplikadong kasangkot sa kanilang mga proseso sa paghawak at produksyon. Ang average na temperature ng rehiyon ng Arctic sa taglamig ay -31, 886 Celsius, kaya't ang pagkakaroon ng baterya na may kakayahang mag-charge at magpakita ng malakas na kakayahang umangkop sa matinding kapaligiran ay magiging malalim at patuloy na magpapakita ng katalinuhan at kawalang katapusan ng tao. Bukod pa rito, sa kabila ng mga pakinabang ng mga ito, ang bateryang ito ay nahaharap sa limitation ng pag-atas ng kapalit pagkatapos ng malawak na mga siklo ng pag-charge at pagdiskarga. Marahil ang pinaka-nakakagulat na aspeto ng pag-unlad na ito ay ang plano ng Toyota na isama ang kanilang mga solid-state na baterya hindi sa isang ganap na dekuryenteng sasakyan, ngunit sa isang hybrid na modelo na nakatakdang ilabas sa 2025. Ang oras ng pag-charge ay ang kahinaan ng karamihan sa mga EV ngayon. Ang mga solid-state na baterya ay mas mahusay din. Maaari silang mag-charge ng mas mabilis at makapaghatid ng mas maraming kuryente na nagpapahusay sa pangkalahatang pagganap ng mga dekuryenteng sasakyan. Kung mapapalaki ng Toyota ang production, maaari nitong mapabilis ang commercialization ng teknolohiyang ito sa Evolution na posibleng dalhin ito sa merkado ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kahit na maraming kumpanya ang nakikipagkarera upang bumuo ng mga solid-state na baterya, ang anunsyo ng Toyota ay muling nagpasigla. Ang anunsyo ng Toyota ay higit pa sa balita. Ito ang simula ng isang bagay na revolusyonaryo. Ang agham sa likod ng lahat ng solid-state na baterya, ang epekto sa kapaligiran. Balikan natin ang huling bahagi ng 1990s. Noon, nangingibabaw sa mga kalye ang mga kotseng umiinom ng gas at mas malamang na nauugnay sa pag-recycle ang pagiging magiliw sa kapaligiran kaysa sa mga sasakyan. Ang Toyota Prius ay hindi lamang isa pang sasakyan. Ito ang unang mass-produced hybrid na kotse sa mundo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng isang makina ng gasolina sa isang dekuryenteng motor, ang Prius ay naging isang kahangahangang inhinyero na hindi lamang nagbawas ng mga emisyon ngunit nakatipid din ng pera ng mga driver sa bomba. Ang pangako ng lahat ng solid-state na higit pa sa sektor ng automotive. Isipin ang mga smartphone na maaring tumakbo ng ilang araw sa isang singil, mga drone na may kakayahang mag-extend ng mga flight, o kahit na malakihang mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya na nagpapahusay sa pagiging posible ng nababagong enerhiya. Ito ay kumakatawan sa higit pa sa isang pagpapabuti. Ito ay isang pangunahing pagbabago sa kung paano natin pinapasigla ang ating mundo. Ang EV market ay lubhang mapagkumpetensya na ang lahat mula sa malalaking pangalan tulad ng Tesla hanggang sa mga bagong kumpanya tulad ng Rivian ay nakikipaglaban upang makagawa ng kanilang marka. Sa isang investment summit sa India, si Vikram Gulati, ang pinuno ng Toyota Coloska Motor, ay nagbahagi ng higit pang mga detalye tungkol sa makabagong teknolohiyang ito. Ang mga benepisyo sa kapaligiran ng mga solid-state na baterya ay malaki. Ang paglipat ng Toyota sa lahat ng solid-state na baterya ay tiyak na nakakuha ng atensyon ng mundo ng automotive. Ang tumaas na kahusayan sa enerhiya ng mga bateryang ito ay direktang nagsasalin sa isang mas maliit na carbon footprint para sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang mas mahabang buhay ng mga solid-state na baterya ay nakakabawas sa pangangailangan para sa madalas na pagpapalit. Pinaliit nito ang basura at binabawasan ang epekto sa kapaligiran na nauugnay sa paggawa at pagtatapon ng baterya. Ang Toyota ay gumawa din ng mga hakbang sa mga plug-in na hybrid at self-charging na mga dekuryenteng sasakyan na palaging nagsusulong ng pagpapabuti. Ngunit hindi lang mga EV ang nakikinabang sa solid-state na pagsulong ng baterya. Ang mga mapagkukunan ng nababagong enerhiya tulad ng solar at wind power ay sagana at eco-friendly, pero unpredictable din sila. Sa ilang mga araw, ang araw ay hindi sumikat ng kasing liwanag o ang hangin ay hindi umihip ng malakas. Upang pamahalaan ang pagkakaiba-iba na ito, ang mga power plant ay nag-iimbak ng sobrang solar or wind energy sa mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ng baterya para magamit kapag hindi available ang mga renewable source. Ang pinuno ng otomotiko na Toyota ay patuloy na nagsusumikap na mapabuti at magpabago. Inaasahan ng Ministro ng Transportation sa kalsada ng India na aabot sa 10 million ang taunang benta ng EV sa pagtatapos ng dekada. Sa kasalukuyan, mas mahal ang paggawa ng mga bateryang ito kaysa sa traditional na mga bateryang lithium-ion. Ang Toyota ay may mga mapagkukunan at kadalubhasaan upang gawin ito. Ang unang roadblock, pagpapalaki ng production. Ang TSA ay isang bagay upang lumikha ng isang gumaganang prototype sa isang lab. Ito rin ay isang ganap na kakaibang hamon sa mass-produce ng mga bateryang ito sa sukat na nakakatugon sa pandaigdigang pangangailangan. Sa pagsunod sa laki ng paglago ng merkado ng baterya, ang pinakamalaking hamon para sa mga solid-state na baterya ay marahil ang malaking pagpasok sa merkado. Binigyang diin ng CEO na si Ricky Hanna ang kahalagahan ng pagsulong na ito na nagsasad. Sa simula pa lang,
Ang aming mission ay bumuo ng mga solid-state na baterya na may kapangyarihan, pagiging maasahan, at kaligtasan habang nananatiling scalable para sa mass production. Ang bagong pasilidad na ito ay isang mahalagang hakbang sa paggawa ng pananaw na iyon sa katotohanan. Ang planta, isa sa pinakamalaki sa uri nito, ay sumisimbolo sa isang mahalagang milestone sa pagdadala ng mga solid-state na baterya sa merkado. Noong taong 2022, ipinakilala ng Honda ang isang bagong polymer fabric na material na maaaring makabuluhang pahabain ang buhay ng mga solid-state na baterya. Gayunpaman, hindi gaanong transparent ang kumpanya tungkol sa iba pang mahahalagang detalye, gaya ng kung gaano kabilis mag-charge ang mga bateryang ito or kung ano ang magiging saklaw ng mga ito. Nilalayo ng Honda na ilunsad ang mga bateryang ito sa taong 2028 na magiging isang makabuluhang hakbang sa kanilang paglalakbay patungo sa pag-aalok ng mas mahuhusay na solusyon sa EV. Samantala, ang Toyota ay gumawa ng isang mas agresibong diskarte na pinapataas ang mga pagsisikap nito sa merkado ng electric vehicle. Sa katunayan, ang Toyota ay nagtalaga kamakailan ng 1.3 bilyon upang palawakin ang kapasidad ng production nito sa isang planta sa Kentucky na binibigyang diin ang malakas na pagtutok nito sa merkado ng US. Naiisip ko na kapag nalutas na ng mga pangunahing manlalaro ang mga hamon, makakakuha tayo ng ilang napaka-konkretong mga pag-unlad tungkol sa hinaharap ng mga baterya. Huwag nating unahan ang ating sarili. Ang mass production ay kinabibilangan ng pagtagumpayan ng makabuluhang engineering at mga hadlang sa gastos. Kaya naman medyo nagdududa ako. Ngunit sabihin nating maniniwala ako kapag nakita ko ito. Ang Volkswagen ay nakipagsosyo sa QuantumScape at ang Hyundai ay namuhunan sa enerhiya. Isipin ang buong power grid na nilagyan ng mga bateryang ito na may mataas na kapasidad, pangmatagalan, na nag-iimbak ng nababagong enerhiya ng mas mahusay at mapagkakatiwalaan kaysa dati. Maar nitong gawing mas practical ang mga mapagkukunan ng berdeng enerhiya kahit para sa mga lugar na kasalukuyang umaasa ng husto sa mga fossil fuel. Hindi ito titigil doon. Pag-usapan natin ang tungkol sa consumer electronics. Gaano kadalas mo nakikita ang iyong sarili na nakatali sa isang saksakan sa dingding, naghihintay na mag-charge ang iyong smartphone or laptop? Ngayon isipin ang isang hinaharap kung saan ang iyong mga device ay tumatagal ng mga araw o kahit na linggo sa isang pag-charge. Ito ay hindi lamang wishful thinking. Ito ay isang makatotohanang posibilidad sa lahat ng teknolohiya ng solid-state na baterya. Itinatampok ng mga alyansang ito ang isang pangunahing kalakaran. Ang paglikha ng mga bagong teknolohiya ng baterya, tulad ng mga solid-state na baterya, ay nangangailangan ng higit pa sa pagbabago. Nangangailangan ito ng pakikipagtulungan sa hindi pa nagagawang sukat. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sa higit pang information ng mga video. Nangunguna ang Toyota na nagtutulak ng pagbabago gamit ang revolutionaryong solid-state na teknolohiya ng baterya nito. Sa ambisyosong timeline ng Toyota na umaabot na sa lampas 2027, tumataas ang pressure. Ang karera upang dominahin ang solid-state na merkado ng baterya ay nagpapatuloy. Ngunit maaari bang makipagsabayan ng Toyota sa mga kakompetensya nito? O mahuhuli ba ito sa labanang ito na may mataas na stake para sa kinabukasan ng mga dekuryenteng sasakyan? Competition. Mataas ang pusta. Ang merkado ng dekuryenteng sasakyan ay mabilis na lumalaki at ang mga kakompetensya at mga higanteng baterya ng China ay nagtutulak sa mga hangganan. Plano ng Toyota na ilunsad ang bagong solid-state na baterya na ito sa 2027. Gayunpaman, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang mas mahaba ang timeline ng paglulunsad kaysa sa naunang inaasahan. Tuklasin ang mga pangunahing pakikipagsosyo na nabuo sa daan mula sa mga higantes sa industriya tulad ng Panasonic hanggang sa hindi inaasahang mga kaalyado sa sektor ng petrolyo. Sama-sama, itinutulak nila ang mga hangganan ng kung ano ang posible na nagtutulak ng pagbabago sa kabila ng mga limitation ng traditional na mga hangganan ng automotive. Nobyember 2010, nang unang inihayag ng Toyota ang paglalakbay nito sa mga solid-state na EV na baterya. Mahigit 13 taon na ang lumipas mula noong anunsyo na iyon, at ang kumpanya ay patuloy na naglabas ng maraming pahayag sa pahayagan na tinitiyak na ang pagbuo ng revolutionaryong bateryang ito ay mahusay na isinasagawa. Pero guess what? Sa kabila ng mga matapang na pag-angkin na ito, mayroong kaunting ebidensya na nagpapakita ng anumang makabuluhang pagsulong sa kanilang mga pasilidad sa pagsasaliksik at pagpapaunlad bukod sa karagdagang pag-unlad sa teknolohiya ng hydrogen fuel cell. Isang kamakailang ulat ng Toyota Times ang nagsabi na ang mass production ng mga revolutionaryong baterya na ito ay inaasahan sa taong 2030. Ang pangako ng Toyota sa teknolohiyang ito ay nakabatay sa kasaysayan nito ng automotive innovation, na nagmumungkahi ng pangmatagalang diskarte na nakatuon sa pagperpekto ng teknolohiya bago ang malawakang paglulunsad nito sa merkado noong 2028.
Ito ay isang testamento sa kung paano nagbabago ang industriya ng dikuryenteng sasakyan at kung gaano kahalaga ang napapanatiling enerhiya para sa isang mas magandang bukas. Ito ay isang pangako na nagbabago sa laro at nag-aalok ng mga bagong kalayaan. Handa na ang Toyota na isara ang agwat sa Tesla at iba pang mga tagagawa ng dekuryenteng sasakyan gamit ang bagong solid-state na teknolohiya ng baterya nito. Maraming hamon ang hinarap ng engineering team sa daan, mula sa paghahanap ng angkop na solidong electrolyte na materyales hanggang sa pag-optimize ng disenyo ng baterya. Nilalayon ng Toyota na maglabas ng 10 bagong modelo ng dikuryenteng sasakyan na ipinoposisyon ng sarili nito bilang isang pangunahing hamon sa mga higante sa industriya tulad ng Tesla at BYD. Maging tapat tayo, ang Toyota ay may mahabang kasaysayan ng pagbabago mula sa mga unang araw ng pagkakatatag ng kumpanya hanggang sa kasalukuyang posisyon nito. Koji Sato, Presidente at CEO ng Toyota Motor Corporation, ay nagsabi, sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali at pagsasama-sama ng kadalubhasaan sa materyales ng parehong kumpanya, nakabuo kami ng material na lumalaban sa crack na mahusay na gumaganap. Ang Mercedes-Benz ay tumataya din sa mga solid-state na baterya sa paniniwalang halos doblehin nila ang driving range kumpara sa mga lithium-ion na baterya. Nilalayon ng kumpanya na magkaroon ng mga advanced na baterya sa mga sasakyan nito sa taong 2030. Upang gawing katotohanan ang pananaw na ito, nakipagtulungan ang Mercedes-Benz sa Prologium Technology noong 2022 upang bumuo ng mga dekuryenteng sasakyan na may mga solid-state na baterya. Isang makabuluhang hakbang ang ginawa ng Prologium patungo sa layuning ito noong Enero 2024 sa pamamagitan ng pagbubukas ng kauna-unahang gigascale na solid-state na pabrika ng baterya sa mundo. Inaasahang magsisimula ang mass production sa 2027 na ang buong kapasidad ng pabrika ay nakatakdang gumawa ng sapat na baterya para sa 26,000 EV bawat taon. Ang paglalakbay patungo sa isang napapanatiling kinabukasan ay mahusay na isinasagawa. Ang Toyota ay nangunguna sa hilig, pagbabago, at pangako sa kahusayan. Ang Japanese automaker ay magpapakilala ng solid-state na baterya na magbibigay ng kahanga-hangang hanay. Ang pagbuo ng solid-state na teknolohiya ng baterya ay ang pinakabagong halimbawa lamang ng hindi natitinag na pangako ng Toyota na itulak ang mga hangganan ng kung ano ang posible. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin tungkol sa hindi kapani-paniwalang baterya na ito sa section ng mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nilalaman sa kung ano ang nangyayari sa mundo ng automotive. Ang Toyota ay naglalaro ng mahabang laro, at kung ang Toyota ay magtagumpay, ito ay hindi lamang isang panalo para sa mundo ng automotive, ito ay isang panalo para sa lahat. Isipin na huminto sa isang charging station at isaksak ang iyong dekuryenteng sasakyan habang umiinom ng mabilis na kape. Mayroon pa ring pag-alinlangan, at karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang mga solid-state na baterya ay maaring magbigay sa mga mobile phone ng mas mahabang buhay ng pag-charge at pag-discharge at gawing mas ligtas ang paggamit ng higit pa sa kapasidad ng hindi nawawala ang cycle ng buhay. Ngunit hanggang sa sila ay pumasok sa production, ito ay lahat ng haka-haka. Toyota at Hidemitsu Alliance. Kinikilala ng Toyota, isang pandaigdigang leader sa industriya ng automotive, ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pananatiling nangunguna sa karera para sa makabagong teknolohiya. Isipin na isasama ang lahat ng solid-state na baterya sa mga industriyang lampas sa transportation. Nangangahulugan ito na ang paglikha ng mga trabaho at mga rehiyon na may matibay na mga base sa pagmamanupaktura tulad ng United States, Europe, at mga bahagi ng Asia ay maaring makakita ng malalaking benepisyo sa ekonomiya. Ang Toyota ay nagtatrabaho patungo sa isang hinaharap kung saan ang mga dekuryenteng sasakyan ay karaniwan, hindi ang pagbubukod, sa pamamagitan ng kanilang hindi natitinag na pangako sa pagbabago at pagpapanatili. Tinitiyak ng Toyota na ang mga dekuryenteng sasakyan nito ay pinapagana ng malinis. Ang pananaw ng Energy Toyota ay higit pa sa paggawa ng mga kotse. Lumilikha ito ng isang holistic na ecosystem na sumusuporta sa napapanatiling pamumuhay at kadaliang kumilos. Sa kabila nito, ang mga kumpanya tulad ng Tesla, Samsung, at CATL ay nasa karera din. Bawat isa ay nagdadala ng kanilang sariling pananaw sa talahanayan. Ang Tesla, halimbawa, ay naging malinaw tungkol sa mga plano nito kahit na sa ngayon ay mas nakatuon ito sa pagperpekto ng mga baterya ng lithium-ion. Samantala, ang Samsung at CATL ay hindi nakaupong walang ginagawa dahil pareho silang nag-aangkin na gumawa ng mahahalagang hakbang sa all-solid-state na arena ng baterya. Ang tunay na pagkakaiba ay ang Toyota ay may napatunayang track record. Ang CATL ang China, ang pinakamalaking producer ng mga baterya sa mundo para sa mga dekuryenteng sasakyan,
ay naghahanap ng pangalawang listahan sa Hong Kong upang mapataas ang presensya nito sa buong mundo at mapabuti ang pangkalahatang competitiveness. Kinukumpirma ng mga bagong ulat na ang CATL ay pumasok sa pagsubok na yugto ng produksyon para sa mga bagong solid-state na baterya nito. Iniiwan ng CATL ang eksaktong kapasidad ng baterya na hindi isiniwalat sa presentation ng produkto nito. Gayunpaman, sinabi ng tagagawa na posible na singilin ang enerhiya na kakailanganin para sa isang paglalakbay na 600 km sa loob ng 10 minuto. Nangangahulugan ito na ang isang 1 km na hanay ay sisingilin sa baterya bawat segundo. Ang isang buong singil para sa isang hanay ng 1,000 km ay maaaring di umano'y makamit sa loob ng 6 minuto. Hindi nag-iisa ang CATL sa paghahanap ng mga solid-state na baterya. Ang ilang mga kumpanya ay sa halip ay tumingin sa mga semi-solid state na baterya na hindi nagtatampok ng isang ganap na solidong electrolyte. Ang SAIC Motor, o bagulang matatakang MG at LDV, ay nagsiwalat kamakailan ng IML6 na sedan nito na may 130 kW semi-solid state na baterya. Ang QuantumScape ay nasa unahan ng solid-state na teknolohiya ng baterya at isang potential na banta sa traditional na teknolohiya ng baterya sa industriya ng dekuryenteng sasakyan. Ang Toyota ay lumilipat sa mataas na gear dahil nakatutok ito sa pagdadala ng mga solid-state na baterya sa mass production, na may mga planong gawing commercial ang mga ito. Ang mga gumagawa ng baterya at kotse ng China ay nagkaisa bilang bahagi ng isang pamahalaan na pinamunuan ng kampanya upang i-commercial ang lahat ng solid-state na baterya na humahamon sa Japan at sa kanluran. Maraming malalaking tagagawa ng kotse ang direktang namumuhunan o sa pamamagitan ng iba pang kumpanya sa mga solid-state na baterya. Nararamdaman mo na ba na limitado ang saklaw ng iyong dekuryenteng sasakyan? Panigurado, hindi lang ikaw. Ang pamamaraan ng Toyota ay namumukod-tangi. Hindi sila interesado sa pagputol ng sulok o paglundag ng maaga. Sa halip, sinusubok nila, pinipino, at tinitiyak na ang kanilang innovation ay isang bagay na maasahan nila. Sa kasalukuyan, ang mga bateryang lithium-ion ay nangingibabaw sa merkado. Pinapaandar nila ang mga smartphone, laptop, dekuryenteng sasakyan, at higit pa. Ngunit ang hinaharap ay maaring kabilang sa isang bagay na mas mahusay, mga solid-state na baterya. Ang magasusunod na generasyong pinagmumula ng kuryente ay maaring mag-alok ng mas ligtas, mas mataas na kapasidad na pag-iimbak ng enerhiya, na potential na nagtutulak sa atin patungo sa mas luntiang kinabukasan at kahit na tumulong na labanan ang pinakamasamang pagbabago sa klima. Isipin ang isang EV na naniningil sa ilang minuto at tumatagal ng ilang araw. Parang kinabukasan, di ba? Yan ang potential ng mga solid-state na baterya. Ngunit mayroong isang catch, ang gastos. Maari bang maging sapat na abot kaya ang teknolohiyang ito na nagbabago ng laro para mapagana ang susunod na generation ng mga dekuryenteng sasakyan? Gastos. Maraming tao ang nananatiling nag-aalangan na bumili ng kotse na tumatagal ng ilang oras upang ma-charge o maaring nahihirapan sa mahabang paglalakbay. Ang potential na panganib sa sunog na nauugnay sa mga baterya ng lithium-ion ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pag-aalala. Sa matapang na paglipat ng Toyota at isang industriya sa sobrang pagmamadali, ang daan patungo sa 2028 ay nangangako ng pagbabago, competition, at pagbabago. Ang bateryang ito ay gumawa ng mga paglukso sa abot kaya at kapangyarihan kumpara sa kung ano ang magagamit ilang dekada lamang ang nakalipas. Gayunpaman, meron pa rin silang mga makabuluhang downside na nagpapabagal sa paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang solid-state ba ay isang tunay na posibilidad? Ang mga solid-state na baterya ay madalas na kinikilala bilang ang susunod na bagay para sa mga dekuryenteng sasakyan. Salamat sa kanilang kakayahang mag-charge ng mas mabilis, mas matagal, at nag-aalok ng higit na kaligtasan kumpara sa kasalukuyang mga baterya ng lithium-ion. Gayunpaman, ang daan patungo sa kanilang malawakang pag-aampon ay mahirap. Ang isa sa mga pinakamahalagang hadlang ay ang gastos. Sa ngayon, ang paggawa ng mga solid-state na baterya ay mas mahal kaysa sa paggawa ng mga lithium-ion. Ito ay isang malaking hadlang sa teknolohiya para sa pang-araw-araw na paggamit. Ito ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong panahon kung saan ang mga solid-state na baterya ay lumipat mula sa konsepto patungo sa katotohanan. Naniniwala si G. Sancho na ang theoretical na potential ay malaki, ngunit kailangan itong maging practical at maabot. Kung matagumpay na naihatid ng Toyota ang mga solid-state na baterya sa merkado, maaari itong maging dominanteng manlalaro sa sektor ng electric vehicle sa pagtatapos ng dekada na ito. Bukas na ang karera at ipinoposisyon ng Toyota ang sarili nito upang pangunahan ang singil sa isang bagong panahon ng katatagan ng transportasyon ng kuryente sa ilalim ng mga tunay na kondisyon na isa pang critical na hamon. Tandaan natin na hindi lang tayo mga saksi sa kasaysayan, kundi mga aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng pag-iimbak at paggamit ng enerhiya.
Kaya habang tumitingin tayo sa hinaharap, hindi natin dapat kalimutan ang mga tungkuling ginagampanan natin sa pagkamit ng mas luntian at napapanatiling kapaligiran. Nagpapatuloy ang mga hamon, lalo na sa pagpapalaki ng produksyon at pagiging epektibo sa gastos. Gayunpaman, ang patuloy na mga pagsisikap sa pananaliksik ay nakahanda upang i-unlock ang buong potential ng graphite na nagtutulak sa teknolohiya ng baterya sa hindi pa natukoy na mga teritoryo. Higit pa rito, ang solid-state na teknolohiya ay nagbabadya ng pagbabago ng paradigm sa disenyo ng baterya. Marami ang nagsabi na ang mga solid-state na baterya ay isang kapana-panabik na bagong teknolohiya na maaring mapabuti ang umiiral na paradigm ng baterya at mga bukas na gateway patungo sa pag-unlad ng bagong teknolohiya. Mag-subscribe ngayon at maging una upang masaksihan ang bukang liwayway ng isang bagong panahon sa electric mobility. Sama-sama, magmaneho tayo tungo sa isang mas maliwanag, mas malinis na kinabukasan. Ang mga ito ay naging backbone ng ating mga modernong gadget. Mukhang isang futuristic na panaginip. Tama ba? Kung minsan, mahalagang malaman ang mga bagay na ito bago gumastos ng $60,000 or $100,000 sa isang sasakyan na hindi katumbas ng halaga para sa iyong pera, ibig sabihin ay gusto mong gamitin ang bateryang iyon hanggat maaari ng mahusay habang nakakatipid ng pera. Tulad ng nakikita ko, sa kalaunan ang mga bateryang lithium-ion ay maaring hindi magmukhang mga baterya at tanging ang makabagong solusyon ng baterya ang mananatili. Matutupad ba ng Toyota ang matapang na mga pangako nito o nasasaksihan lang natin ang isa pang kabanata sa ebolusyon ng mga dekuryenteng sasakyan? Sana ay nabigyan ka ng video na ito ng insight sa mga solid-state na teknolohiyang baterya. Sana ay nasiyahan ka. Kung meron kang anumang mga katanungan, mangyaring ipaalam sa amin sa section ng mga komento. Salamat sa panunood.